Alright, what's up sa inyo mga kababayan? So eto po mga kababayan, matatalakay natin dito ay mapapatanong po kayo na dapat na nga bang kabahan ang mga halusos dito sa balitang ating tatalakayin mga kababayan at GMA7. Ilalaglag na nga ba ang Tape Incorporated o Tape Bulaga sa ere mga kababayan? Pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na i-like itong live streaming natin na ito at huwag niyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga ganitong klase ng issue. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok ng mundo kayo naroroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mabuhay po kayong lahat. Magandang hapon po. So anyway, punta naman po tayo dito sa next topic po natin, dito sa last topic natin na pag-uusapan, dito sa ating live na ito mga kababayan, na kung saan talagang masasabi po natin na etong mga halusos ay talagang dapat kabahan dito po sa balitang lumalabas na ito dahil yung mga hakbang po ng Tape Incorporated ay nakakalabas po. Nakakalabas. At ito mga kababayan, ito daw pong Tape Incorporated ay may lumabas na balita kanina na kung saan naghahanap na daw po ng istasyon hindi para lumipat, kung hindi para madagdagan yung kanilang kita. So ibig sabihin hindi na sumasapat yung kinikita ng Tape Incorporated dito po sa ABS-CBN or di kaya naman mga kababayan, dalawa lang yung pumapasok sa isipan natin dito. Hindi na sila gaanong nakakabayad ng kanilang block time dito sa GMA7, kaya may possible mga kababayan na magkatotoo yung mga lumalabas na balita nung mga nakaraang buwan na kung saan baka ang magharing nung time show or ang ipaglaban ipanglaban na nung time show ng GMA7 dito sa TV5 ay eto po talagang it's showtime at wakasan na yung kontrata or tapusin na lang yung kontrata ng GMA7 dito sa Tape Incorporated or dito sa Tape Bulaga kasi hindi sila maghahanap ng ibang istasyon kung sumasapat naman yung kinikita nila dito sa GMA7. Hindi sila maghahanap ng another income mga kababayan kung alam nila na sapat-sapat or labis-labis na yung kinikita nila dito sa GMA. So ibig sabihin, baka magkatotoo yung hula na baka wala pa nga, hindi pa matapos ang December, baka magwakas na o baka nga hanggang October katapusan na lang. Baka lang naman So ito, i-play po natin itong video galing po dito sa Baklitas. Alam nyo, kahit minsan nakakainis ito, talagang masasabi natin na siya yung nag-i-expose or may source siya mga kababayan dito sa GMA at dito sa Tape Incorporated na nagsasabi po sa kanya ng mga balitang yan. Kasi kaya ko naman nasabi na dapat kabahan dito ang mga halusos dahil nakakalabas po yung mga confidential na hakbang po nila. Ibig sabihin mga kababayan, may nagtatraidor dyan sa loob ng GMA7 or di kaya naman dyan sa loob ng Tape Incorporated. Ito, i-play po natin. Ito'y wala pang kumpirmasyon. Ito'y ating lang nasagap ng bonggang-bongga mula sa ating mga chismosang kapitbahay. Uulitin ko wala pa tong kumpirmasyon pero nasagap pa lang natin. Pero sabi nga nila, kapag nasasagap mo ang balita, ibig sabihin na totoo. Mismo diba sinabi niya, baka lang naman. Wala pang kumpirmasyon pero kada may masasagap siyang balita mga kababayan sinasabi niyang nagkakatotoo or totoo. So ibig sabihin merong source na pinanggalingan yung balitang binabalita niya ngayon. At sana naman magkatotoo. At sana naman magkatotoo yung balitang yan na malay nyo mga kababayan kaya pala naghahanap ng istasyon kasi tatapusin na lang yung kontrata tapos bye-bye na. Or di kaya naman mga kababayan, hindi na nila afford yung 57 milyon na upa kada buwan. Yan ay base dun sa balitang tinalakay natin nung nakaraan mga kababayan Ano pa i-play pa natin? Ay, diba? Pero yun lang. Hindi pa natin alam. Pero eto na, Mare, kumapit ka. Nabalitaan ko kasi mula sa ating mga chismosang kapitbahay na ang It Bulaga ng Tape Incorporated ay para bang naghahanap
ng istasyon. Oy! Ganon. Naghahanap na sila ng istasyon. Bakit? May lipatan bang magaganap? Oy, Ay! di ba? Hindi, eto. Alam nyo mga kababayan, nagko-connect-connect na yung mga lumalabas na balita nung nakaraang buwan. Di ba, alam nyo, yung vlogger ng Tape Incorporated or yung nagbablog na konektado sa Tape Incorporated, nananawagan dati na yung mga advertiser, piliin daw ang Tape Incorporated dahil daw mapapagkatiwalaan. Tapos may lumabas pang balita na wag naman sana, ayos naman daw yung performance at nangunguna etong tape bulaga or etong fake bulaga mga kababayan sa rating. Bakit daw ganon GMA7? Tapos ngayon, di ba kung matatandaan nyo nung nakaraang araw, may nakalabas na impormasyon na galing sa GMA7 na kung saan parang tatapusin na ata or titigiin na mga kababayan, etong tape bulaga or etong tape bulagta or fake bulagta mga kababayan. May lumabas na balita nung nakaraan na na-content din natin na galing din dito na parang tsugiin na etong tape bulagta mga kababayan. At ngayon, may lumabas na naman na balita na naghahanap etong tape bulagta ng kanilang panibagong istasyon. Sana naman maglabas ng statement dito etong Tape Incorporated at sana kabahan sila dito sa balitang naglalabasang ito dahil merong nasa loob ng Tape Incorporated or GMA7 ang naglalabas ng impormasyon. Ang naglalabas ng impormasyon kaya naiichika sila sa labas. At napapag-usapan. Anyway, pagpatuloy pa natin. Nang nasagap ko, makinig kang mabuti. Kasi ayon sa chikang ating nasagap, totoong naghahanap naman daw ng istasyon. Etong Itbulaga, hindi para lumipat. Para makikolab, makikoprod at magkaroon sila ng dagdag avenue. Ay! Alam nyo, kung tutusin mga kababayan, kung ang Tito Vic and Joey lang nasa Itbulaga hanggang ngayon, kung ngayon ang Tito Vic and Joey nasa Itbulaga, hindi na nila kailangan makikula. Bakit? Kasi sa laki ng kinikita ng Itbulaga nung panahon ng Tito Vic and Joey, talagang masasabi nating kahit papaano nakakausat ng malaki etong Itbulaga nung panahon pa ng Tito Vic and Joey. Pero nung nawala na etong Tito Vic and Joey, talagang masasabi natin na hindi na nga sumasapat yung kinikita dahil ang nangyayari nga, puro palabas na lang yung pera. Puro palabas na lang yung pera at wala na atang gaanong pumapasok. Yun yung masaklap dyan. Kung ikaw isang negosyante at ang nagagawa mo, puro palabas na lang at walang pumapasok sa'yo, talagang nakakalungkot isipin. Sa totoo lang. Talagang kahit na sino mapipilitang humanap ng kakulab or humanap ng makakapitan para maibangon yung kanilang nalulugi or palugi na pinagkakakitaan, mga kababayan. Sa madalit salita, alam nyo, sa isa kasing tao, hahanap ka lang naman ng kakulab, sa isa kasing negosyante, kung alam mong hindi mo na kayang isustain yung company mo. So ganito yung nangyayari di umano sa Tape Incorporated. Baka lang naman ganito. So ipagpatuloy pa. So parang ina-idol nila ang ABS-CBN ganon. May A to Z, may TV5, may ganon. Pero yung kinakausap daw kasi ng Itbulaga, ng Tape Incorporated, ay, alam mo yun, free channel din naman siya. Kaya lang medyo malayo na sa, alam mo yun, malayo sa 1 to 10. Diba? So ibig sabihin nun, yung channel na kinakausap daw nila ay nasa 11 paakyat. Ano kayang palagay nyo mga kababayan? Saan kaya sila nababagay na channel? Kasi mga kababayan, nakuha na nga. Ito nga yung masaklap dito Nakuha na nga nila yung YouTube channel na may 5 million mahigit na subscriber, wala pa rin views. Ginamit na nga nila lahat-lahat yung page nitong si Yorme, wala pa rin views. Ibig sabihin, taong bayan na yung nagsasabi na wala na silang bilang kung tutuusin. Pagpatuloy pa natin. Kung saan kaya yun? Nakakaloka. Yun nga, yung chikang ating nasagap kasi para bang nag-iisip nga daw ang Tape Incorporated na para bang para madagdagan siguro yung magiging kita or kaya magiging pondo nila kung sakaling makipag-co-prod sila, makikollab sila sa iba pang mga networks para kahit papaano, alam mo yun, mas lumawak pa din yung reach ng Itbulaga nila. So, alam nyo ba mga kababayan,
may nakausap ako sa panaginip ko na yung ginagawa pala niya yung mga ano dyan sa tape, mga kababayan, talagang pagka oras na ng kubrahan, kubra lang ng kubra pala. Yun yung ginagawa, mga kababayan. Kaya kung mapapansin ninyo, di ba may lumabas na balita pa nga nung mga nakaraang kainitan ng isyong ito na kahit hindi gaanong nakakasahod, sina Buspik Soto at saka sina Sir Joey De Leon, mga kababayan, talagang kinakaltasan pa ng tax. Paano ba naman hindi sila kakaltasan ng tax, mga kababayan? Yung namamahala or yung production, mga kababayan, pagka oras na ng kubrahan, kukubra lang. Sila dapat yung kailangan mauuna. Sabi naman doon sa panaginip ko, Kailangan sila muna yung mauna bago yung mga empleyado. Yun lang naman. Yun nasagap natin sa panaginip ko nung nakaraan. Huwag na natin ituloy, baka usap pa pupunta.